Dominant Protector. Credit to the author. 4,351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lumingon si Terence upang tingnan ang likod ni Botong at hindi maiwasang mapasimangot. Hindi lamang itim ang puso at walang awa ang taong ito, na nagpaplanong kunin ang Nagel iligtas buhay ng mga mapagkukunan ng ilang daang tao sa nayo ng pamilyang Fleet sa Liway ng Pang Island, ngunit ngayong nalantad na siya, wala siyang kahit katiting na intensyon na ibaba ang kanyang ulo at aminin ang kanyang pagkakamali. Pinipilipit pa niya ang loika at pangangatwiran. Bihira na makakita ng napakawalanjiya sa kasaysayan. Ang ganitong uri ng scumbag ay ganap na nahulog sa kategorya ng isang walang puso, itim na pusong negosyante. Hindi siya karapat-dapat na makipagkaibigan sa mga taong tulad ni Melvin. Kung narito si Melvin, sinundan niya sana ang lalaking ito at pinutol ang lahat ng relasyon sa kanya. Gusto ni Terence na kumilos kay Botong, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinundan niya si Wenhan at umalis. Hindi ito ang oras para mag-isa siya. Si Botong ay hindi isang mabuting tao. Siya ay isang nascent soul stage expert at isa ring tagapagsalita ng Hong Chamber of Commerce. Kung gusto nilang harapin siya, kailangan nilang gumawa ng plano bago kumilos. Kinailangan nilang hanapin ang pinakamagandang pagkakataon. Nang makitang lumabas sina Wenhan at Terence, agad silang pinalibutan ng grupo ng mga bodyguard na naghihintay sa labas at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Para naman sa mga dumaan na nagtipon-tipon upang manood ng palabas, lahat sila ay inaabangan ito ng may malaking interes. Lahat sila ay mga taong gustong manood ng palabas at hindi makapaghintay na lumaban ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen at ang Hong Chamber of Commerce. Bumalik muna tayo. Walang ekspresyong sabi ni Wenhan. Tapos, nag-walk out siya ng walang sabi-sabi. Nagkatinginan lahat ng bodyguards pero halatang talo na sila. Galit pa rin ang young master kaya walang nang ahas na magtanong pa. Sila ay dumating na may isang agresibong saloobin, ngunit sa huli, hindi sila nakakuha ng anumang kalamangan at maaari lamang bumalik ng malungkot. Tumayo si Botong sa ikalawang palapag at tumingin sa likuran ng mga tao mula sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Malamig siyang tumawa at nagmura, "You dumb asterisk SS." Pagbalik nila sa Kaizen Bodyguard Agency, ang grupo ng mga bodyguard ay mukhang solemn na habang hinihintay ang susunod na utos ng young master. Gayunpaman, nakita nila si Wenhan na ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Maaari na kayong umalis." Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ng lahat. Kahit na si Wenhan ay hindi namamahala sa Kaizen Bodyguard Agency sa mahabang panahon, alam na alam nila ang estilo ng young master na ito. Siya ay isang taong hindi kailanman handang magdusa ng mga pagkalugi. 2 taon na ang nakalilipas, personal pang ang pinangunahan ni Wenhan ang kanyang mga tauhan upang labanan ang ilang labanan sa kilalang-kilalang pangkat ng mersenaryong mga mata ng lason. Pinilit nilang umatras si Hubert. Mula noon, hindi na niya sinasadyang hadlangan ang negosyo ng bodyguard agency. Paano lulunukin ng isang makapangyarihang young master ang kanyang galit kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon? Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Wenhan, walang nang ahas na magsabi ng anuman. Pagkatapos nilang magtinginan ay tumanggo sila at umalis. Nais ni Terence na humanap muna ng matutuluyan. Inihatid niya ang mga kalakal at ibinalik pa rin ang pinuno ng pirata. Nagawa na niya ang kailangan niyang gawin. Ang sumunod na nangyari ay ang negosyo ni Wenhan. Hindi ito isang bagay na dapat niyang alalahanin bilang isang bodyguard. Gayunpaman, biglang tinawag siya ni Wenhan, "Kuya Ford, mangyaring maghintay. Hindi lang kayo nagdusa sa pangyayaring ito, ngunit malaki rin ang naging kontribusyon ninyo. Bilang head ng bodyguard agency, tama lang nagantihan kita. Kukunin ko ang isang tao na mag-set up ng isang piging para salubungin ka pabalik. Kung ganoon, tatanggapin ko ang imbitasyon mo." Tumanggo si Terence bilang pagsang-ayon. Wala pa rin siyang gagawin ngayon, at sa paghusga sa kanyang nakaraang pagganap, si Wenhan ay isang taong karapat-dapat na kaibiganin. Hindi naman masakit na mapalapit sa kanya. Agad na dinala ni Wenhan si Terence sa banquet hall na inihanda ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen para sa kanilang mga kilalang bisita.
Noong nakaraan, ang mga taong makakain dito ay hindi bababa sa mga nangungunang tao sa lugar ng Black Sea. Malinaw kung gaano nila pinahahalagahan si Terence. Uncle Song, puntahan mo ang tatay ko at sabihin mo sa kanya ang nangyari ngayon. Bagamat wala siyang panahon para pakialaman ito ngayon, dapat ay alam niya man lang kung sakaling may mangyari mamaya. Sa daan, nagbigay ng ilang tagubilin si Wenhan sa matandang butler na sumusunod sa kanya mula sa simula hanggang sa huli. Pagkatapos ay itinuro niya ang nanginginig na pinuno ng pirata at sinabing, "Oh, tama na." Ailok ang taong ito sa piitan. Isa siyang mahalagang saksi. Walang pwedeng mangyari sa kanya. Oo. Tumango ang matandang kasambahay, Tito Kanta. Agad niyang binuhat ang pinuno ng pirata gamit ang isang kamay at umalis. Ang kanyang figure ay mali-mali. Tila isang hakbang pa lang siya, pero sa totoo lang, mahigit 100 talampakan na ang natatakpan niya. Ito ay makikita na siya ay isang dalubhasa sa mga diskarte sa paggalaw. Higit sa lahat, siya ay isang tunay na master ng nascent soul stage. Nakangiting paliwanag ni Wenhan nang makita niyang nagtataka si Terence na nakatingin sa likod ng kanta ni Butler. Malalim ang relasyon ni Uncle Song sa Kaizen Escort Agency. Isa siyang ulila na inampon ng lolo ko at siya rin ang life and death na kapatid ng tatay ko. Ang Kaizen Escort Agency ay nakakuha ng foothold sa magulong lugar na ito ng Black Art. Marang sa buong Black Art Sea na lugar ay walang dalubhasa na maglalakas loob na maliitin siya. Nakikita ko. Tumango si Terence. Ganito kalakas ang dating butler ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, kaya malinaw na mayroon silang matibay na pundasyon. Hindi nakapagtataka na naitatag nila ang kanilang sarili sa lugar ng Black Sea. Na-curious siya, kung ganoon, ang lakas ng Steward Song ay dapat na pangalawa sa ating Kaizen Bodyguard Agency, di ba? Totoo yan. Bagamat maraming eksperto sa ahensya ng bodyguard, ang tanging makakalaban sa tiyuhin na kanta, o makahigit pa sa kanya, ay ang aking ama. Gayunpaman, naging abala siya sa paghahanda para sa kaganapan ng ahensya ng bodyguard sa South Continent at bihirang bumalik sa ahensya ng bodyguard. Kung hindi, tiyak na ipapakilala ko si Kuya Ford sa aking ama. Noon pa man ay mahilig siyang makipagkaibigan sa mga kilalang tao sa mundo, lalo na sa mga kabataan at mga bayani. Tumawa si Wenhan. Kuya Chi, masyado kang mabait, nakangiting iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay. Gusto niyang makipagkaibigan sa mga malalakas na tao. Ang ama ni Wenhan ay ang nangungunang manlalaban sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Interesado si Terence na makilala siya. Pagdating ng dalawa sa banquet hall ay nakahanda na lahat ng pagkain at alak. Si Wenhan ay personal na nagbuhos ng alak kay Terence at itinaas ang kanyang baso para pasalamatan siya. Brother Ford, kailangan kong magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na makita ang tunay na kulay ng matandang fox na iyon na si Botong. Sa hinaharap, ang aming bodyguard agency ay tiyak na hindi nagagana sa kanya. Kuya Chi, masyado kang seryoso. Actually, ako rin ang may pananagutan dito. This time, nagkataong nasa ilalim ng martial law ang pantalan ng Jenduan City at Naharang, kaya hindi na ako nakabalik sa oras at naging dahilan ng pagkalugi ng bodyguard agency. Tinaas din ni Terence ang kanyang tasa. Hindi, Kuya Ford, napakagaling mo na. Kung gusto mo talagang pag-usapan ang mga pagkakamali, ang pinakamalaking pagkakamali ay nasa aking sarili. Hindi ako nakilala ng husto ng mga tao at nahulog sa bitag ng matandang Zoro na ito, na humantong sa mga pagkalugi. Umiling si Wenhan at sinabing, gayunpaman, kahit na nawalan kami ng 300,000 espiritual na jade sa pagkakataong ito, wala kaming napala. Isa itong blessing in disguise. Oh, anong ibig mong sabihin? Hindi naiwasang magtanong ni Terence. Napakasimple nito. Si Kuya Ford ang naghatid ng mga gamit. Kanina lang ay ganap na nakabawi si Wenhan mula sa suntok, at nag-aapoy ang kanyang mga mata. 4,352. Walang hindi tinatabla na pader sa mundong ito. Wala pang 2 araw, kakalat na ang insidenteng ito sa buong Black Sea. Kahit na ang mga nakapaligid na lugar sa dagat ay malalaman na. Sa oras na iyon, malalaman na ng lahat na kahit ninakawan ang aming Kaizen Escort Agency at nabayaran na namin ang kabayaran, tinupad pa rin namin ang aming pangako.
Pagkatapos namin itong makuha sa kabilang partido, inihatid pa rin namin ito. Brother Chi, sinasabi mo ba na kahit nawalan tayo ng 300,000 espiritual na jade, nagawa rin nating ibalik ang reputasyon ng bodyguard agency? Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang mga salita ni Wenhan ay parang blessing in disguise, at hindi lang niya sinusubukang aliwin ang sarili. Tama. Hindi kayang panindigan ng isang lalaki kung wala ang sinasabi niya. Ang pinakamahalaga sa aming negosyo ng escort ay ang aming reputasyon. Hanggat mayroon kaming reputasyon, magkakaroon kami ng pundasyon. 300,000 espiritual na jade ay sapat na upang gawin ang imahe ng aming escort company na tuparin ang aming salita ng malalim sa puso ng mga tao. Ito ay tiyak na sulit sa hinaharap. Ito ay isang bagay na mabibili sa anumang abot ng ating makakaya. Higit sa 300,000 espiritual na jade. Ito ay magiging 3 milyon o higit pa. Habang nagsasalita si Wenhan, mas nasasabik siya. Naramdaman pa niya na hindi ito lugi, kundi tubo. Hehe, to be able to see good from bad, Kuya Chi is really an optimistic and open-minded person. Ang swerte ng Kaizen Escort Agency na magkaroon ng manager na katulad mo. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti. Hindi lang siya nagbibiro. Sa katunayan, kakaunti ang mga tao na may ganitong uri ng kalidad. Sa isang tiyak na lawak, anuman ang ginawa ng mga taong ito, mas malapit sila sa tagumpay kaysa sa iba. Haha, I'm just finding joy in the midst of suffering. Since umabot na sa ganito, I can only use this as an excuse to comfort myself. Napangiti si Wenhan at sinabing, Kuya Ford, sorry talaga. Hindi ko inaasahan na tinatago mo pala ang iyong lakas. Ako ay bulag. Kung alam kong mangyayari ito, hinayaan kitang pamunuan ang koponan sa halip na hayaan ang mga kasuklam-suklam na tao tulad ni Yandel at Xian. Kung nangyari iyon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi pa naman tayo matagal na magkakilala, kaya normal lang na hindi tayo pamilyar sa isa't isa. Tsaka Kuya Chi, kung hahayaan mo akong baguhan na mag-asikaso sa ganoong mahalagang escort mission, baka hindi ko ma-convince yung iba. Mahirap sabihin kung ano ang magiging resulta. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Ito ang katotohanan. Sa personalidad ni Clint, kahit na sabihin ni Wenhan na si Terence ang namamahala, tiyak na sasalungat sila. Sa sandaling nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon, kinailangang mag-ingat sina Terence at Minerva kung sasaksakin sila ng dalawa. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, maaaring hindi nila ipagsapalaran ang pakikipaglaban sa mga pirata hanggang sa kamatayan. By the way, Kuya Ford, gusto kitang formal na imbitahan na sumali sa ating Kaizen Bodyguard Agency. Ano sa tingin mo? Biglang sabi ni Wenhan. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Terence, natulala na siya sa lakas ni Terence. Bagamat nakipagtulungan siya kay Minerva, isa ng kahangahangang tagumpay ang saktan ang matandang Kong na nasa tuktok ng maagang pagsilang na kaluluwa. At ngayon, lumalakas ang lakas ni Terence, madaling napatay ang 3 Peak-Plate Golden Core Pirates at tinatakot ang pinuno ng pirata kaya hindi man lang siya ng ahas na lumaban. Para sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, si Terence ay isang pambihirang talento na hindi nila mahanap kahit na may hawak silang parol. Kinailangan nilang subukan ang lahat para makuha siya sa kanilang panig. Ang pagiging bodyguard lang sa pangalan ay malayo pa sa sapat. Kung maaari silang magpatuloy ng isang hakbang at maging isang permanenteng bodyguard, kung gayon siya ay tunay na isa sa kanila. Nang makita si Terence na nag-aalangan at umiiling, mabilis na sumabad ni Wenhan, Brother Ford, hindi lang ako nagsusumikap na manalo sa iyo. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Tulong. Napakurap si Terence. Hindi siya pwedeng maging permanenteng bodyguard dito, pero ibang kwento kung may tinutulungan lang siya. Tama. Gaya nga ng sinabi ko kanina, abala ang tatay ko sa paghahanda para sa pulong ng ahensya ng escort ng South Continent. Kuya Ford, makapangyarihan ka at kaya mong labanan ang mga kaaway na higit sa antas mo. Kaya, sana ay may represente mo ang ating Kaizen Escort Agency at makasali sa pulong. Nag-aapoy ang mga mata ni Wenhan. Ano yun? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Noong una niyang narinig ang tungkol dito, akala niya ay industry summit lang ito sa pagitan ng mga escort agencies ng South Continent.
Ngunit mula sa mga salita ni Wenhan, nagkaroon pa nga ba ng kompetisyon? Kada 3 taon, lahat ng escort agencies sa dagat malapit sa South Continent ay magsasama-sama para magdaos ng grand meeting ng mga escort agencies. Mula doon, 5 major escort agencies ang mabubuo. Ang ranking ng 5 major escort agencies ay gagamitin para hatiin ang saklaw ng serbisyo at ang pamamahagi ng mga benepisyo. Siyempre, mas mataas ang ranking, mas malaki ang benepisyo. Paliwanag ni Wenhan. Kung saan may mga tao, magkakaroon ng mundo ng martial arts. Ang relasyon sa pagitan ng escort agency at ng mundo ng martial arts ay ang pinaka-hindi mapaghihiwalay sa lahat ng industriya. Sa makatuwid, sa ilang mga lawak, ang 3 taon na grand meeting ng escort agency ng South Continent ay halos mauunawaan bilang ang martial arts conference na madalas na lumabas sa mga kwento. Ang 5 pangunahing ahensya ng escort. Kumurap si Terence, kung gayon, ano ang ranking ng Kaizen Escort Agency? 3 taon na ang nakalilipas, ang Kaizen Escort Agency ay halos hindi umangat at naging isa sa 5 pinakamalaking escort agency sa unang pagkakataon. Siyempre, ito ang ika-5 pinakamalaking escort agency sa ibaba ng listahan. Mapait na tumawa si Wenhan, at pagkatapos ay sinabi niya ng may pag-asa, gayunpaman, kung makakasama si Kuya Ford sa taong ito, naniniwala ako na tiyak na tataas ng kaunti ang iyong ranggo. Tungkol naman sa sahod at pagpapagamot, basta nagtatanong si Kuya Ford, siguradong gagawa kami ng paraan para masiyahan ka. Sa madaling salita, tiyak na makukontento ka namin. Paano naman? Well, nag-alinlangan si Terence. Hindi mura ang offer, pero ayaw niyang manatili ng matagal sa South Continent. Brother Chi, to tell you the truth, I came here with a sect mission. Hindi ko naisip na magtagal dito. Natatakot ako na hindi ako makasali sa bodyguard agency. Oh, may sect mission pa si Kuya Ford. Nagulat si Wenhan. Parang hindi peke ang ekspresyon ni Terence. Anong misyon ito? Natapos mo na ba? Hindi pa, umiling si Terence na may mapait na ngiti. Mula sa unang sandali na dumating sila sa lugar ng URC, sila ni Minerva ay nagkaproblema. Matapos ninakawan ang kanilang mga paninda, pumunta sila sa lungsod ng Jenduan at kagubatan ng Lufeng. Hindi man lang nila nagawa ang misyon na isa sa orihinal na intensyon ng paglalakbay na ito, lalo pat gumawa ng anumang pag-unlad. Kung ganoon nga, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa iyong misyon kung ito ay maginhawa para sa iyo? Matutulungan kitang makaisip ng paraan. Hindi ko masasabing napakalakas ng ating Kaizen Bodyguard Agency, pero at least sa dagat malapit sa South Continent, marami tayong koneksyon. Baka matulungan ka namin. Agad na iminungkahi ni Wenhan. Gumagalaw ang puso ni Terence. Ito ay isang magandang ideya. Mag-isa lang siya sa lugar na ito, at hindi niya kilala ang mga tao dito. Parang naghahanap ng karayom sa isang dayami kung gusto niyang hulihin si Wabaw mag-isa. 4,353. Kung walang tulong mula sa labas, malaki ang posibilidad na hindi nila makita ang tao, lalo pa siyang mahuli. Ang ahensya ng escort ng Kaizen ay isang lokal na malupit sa madilim na dagat ng Ark. Bukod dito, ang mga koneksyon at impormasyon ng isang escort agency ay hindi dapat maliitin. Kung tutulong si Wenhan, talagang makukuha niya ang 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Dahil sinabi ni Kuya Chi, hindi ako tatayo sa seremonya. Ganito, pumunta ako sa lugar ng Crescent Sea sa pagkakataong ito para hulihin ang isang wanted na kriminal na tumakas mula sa ating North Island. Ang pangalan niya ay Wabaw. Sabi ni Terence. Wabaw. Nagtaas ng kilay si Wenhan at nag-isip, wala pa akong narinig na binanggit ito, ngunit dahil nakatakas siya mula sa North Island, hindi katakataka na hindi siya kilala dito. Kuya Ford, bakit hindi mo sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Okay, ang lakas ng taong ito ay nasa rurok ng huling yugto ng Gininto Angkor noon. Siya ay isang napakatanyag na evil cultivator sa North Island. Dalubhasa niya sa pagsipsip ng asensya ng dugo ng mga dalagang babae para sa kanyang paglilinang. Sa kabuuan, kumulang 300 tao ang napatay niya, na naging sanhi ng pagkulo ng sama ng loob ng mga tao. Noong siya ang pinakahuling nagpapatupad ng batas sa North Island, siya ang nagsagawa ng aksyon.
Impormasyon mula sa Law Enforcement Hall, ang huling pagpapakita ni Wabaw ay sa lugar na ito ng Dark Ark Sea. Ipinaliwanag ni Terence ang sitwasyon. Pinapakain nila ang asensya ng dugo ng mga virgin girls, at mayroong higit sa 300 sa kanila. Maging si Wenhan ay hindi nakaimik nang marinig niya ang nakakagulat na bagay. Bagamat magulo ang lugar ng Black Sea, bihirang makakita ng mga taong nakagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Ito ay isang magaspang na numero. Kung bibilangin natin ang mga nawawalang kababaihan sa malapit, ang aktual na bilang ay dapat na higit pa rito. Umiling si Terence at bumaantong hininga. Ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang misyon na ito, maliban sa katotohanan na ang mga mata niya sa ULC area, ay dahil din sa pakiramdam niya na ang masamang magsasaka na ito ay masyadong walang puso. Kinailangan niyang paalisin siya. Meron talagang hamak na dalubhasa sa pananakit ng mga babae. Maihahalin tulad siya sa mag-ama ni Cheng. Napuno din ng matuwid na galit si Wenhan. Brother Ford, huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng makakaalam tungkol sa Wabaw na ito. Ipapaalam ko kaagad sa iyo kung mayroon akong balita. Magaling iyan. Salamat, Kuya Chi. Gayunpaman, habang tinatanong ko ang isang tao na alamin ang tungkol kay Wabaw, maaari mo ba akong tulungang malaman ang kinaroroonan ng ibang tao? Sabi ni Terence. May tao pa ba? Hindi problema yan. Ang ahensya ng bodyguard natin ang pinakamagaling sa pangangalap ng impormasyon. Kuya Ford, kung gusto mong malaman kung sino iyon, sabihin mo lang sa akin. Saad ni Wenhan. Okay. Ang taong gusto kong malaman ay si Beren, isang senior mula sa Green Cloud Pavilion ng North Island namin. Lagi niya akong inaalagaan ng mabuti. Dati, lumabas siya kasama ang isang tao para tapusin ang isang misyon sa lugar ng Black Sea. Pagkatapos noon, nahiwalay siya sa iba at hindi na narinig mula noon. Sabi ni Terence, bumaantong hininga. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya siyang pumunta sa lugar ng Black Sea. Mahahanap man niya o hindi, kailangan niyang subukan. Walang problema. Kung magpapakita siya sa isang pampublikong lugar dito, tiyak na maririnig natin ang tungkol dito. Kuya Ford, makatitiyak ka. Sumangayon si Wenhan at pagkatapos ay nagsabi, sa totoo lang, kapatid na Ford, dapat mong isipin ang tungkol sa pulong ng ahensya ng bodyguard ng South Continent. Hindi ito kukuha ng masyadong maraming oras. Baka matapos na ang meeting bago mo matapos ang gawain mo. Sige, pag-iisipan ko. Tumango si Terence. Kung para lang sa pagdalo sa event, hindi naman big deal. Gagawin lang niya ang lalaki ng isang pabor at humingi ng impormasyon bilang kapalit. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang nagkagulo sa labas ng bodyguard agency. Sobrang ingay na parang maraming tao ang dumating. Baka nakabalik na ang tatay ko. Hindi napigilan ni Wenhan na magtanong. Naging abala ang kanyang ama sa paghahanda para sa engranding kaganapan ng ahensya ng bodyguard ng South Continent. Ito ang pinakamahalagang bagay ng ahensya ng bodyguard, kaya karaniwang hindi na siya babalik. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang ahensya ng bodyguard ay itinatag ni Botong. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay. Posibleng bumalik siya para personal itong harapin. Gayunpaman, habang nagkakatinginan sina Wenhan at Terence, biglang tumakbo ang isang gwardya at sinabing may gulat na mukha, may nangyari, young master. Dinala ni Kaizen ang mga tao para harangan ang pinto. Kaizen. Nagkamali ba ng gamot ang batang ito? How dare he block the entrance of our Kaizen bodyguard agency with his men? Natigilan si Wenhan. Bagamat nagdulot ng maraming kaguluhan ang grupong mercenaryong Poison Eyes, at nagbago ang mga ekspresyon ng maraming tao nang pag-usapan ito, hindi niya ito isinapuso, lalo na pagkatapos niyang pangunahan ang kanyang mga tauhan na makipaglaban sa kanila ilang taon na ang nakararaan. Si Kaizen ay hindi niya kalaban, at ilang beses na siyang nabugbog. Para naman sa dakilang young master na si Cheng, sa tuwing nakikita niya si Wenhan, hindi niya maiwasang matakot at manlambot ang kanyang mga binti. Kung ang ama ng kabilang partido, si Hubert, ay kikilos, ang kanyang sariling ama rin ang personal na kikilos. Ano ang dapat katakutin? Naguguluhan pa rin si Wenhan, ngunit alam ni Terence, na nasa tabi niya, na malamang na bumalik ang young master na si Cheng para makipagbalikan sa kanya pagkatapos niyang bugbugin sa pantalan.
Kuya Ford, dito ka na ituloy ang pag-inom. Lalabas ako at titingnan. Babalik din ako kaagad. Agad na tumayo si Wenhan at sinabi. Si Kaizen ay ang young master ng Poison Eye Mercenary Group. Kung hindi siya personal na lumabas, mahirap makipag-deal sa ibang tao sa bodyguard agency. Kuya Chi, I think I'll go with you. Kung hindi ako nagkakamali, this guy should be coming for me. Ngumiti si Terence at umiling. Hindi mapigilan ni Wenhan na malito. Tapos, bigla niyang tinapik yung ulo niya sabay sabing, tama. Kapatid na Ford, kapag nagtulungan kayong saktan ang matandang kong, tiyak na hindi kanya papakawala ng madali sa kanyang maliit na ugali. Gayunpaman, napakatagal na, at hinaharangan niya ang pinto para sa isang maliit na bagay. May sira ba sa ulo ng lalaking ito? Hindi naman. May hindi ko sinabi kay Kuya Chi. Nakipag-away ako sa kanila sa pantalan bago kami bumalik sa bodyguard agency. Pinisil ni Terence ang kanyang ilong. Ano? Ang hamak na iyon na si Kaizen ay marunong lang mangbuli ng mga tao, dinadala ang matandang kong sa lahat ng dako upang ipakita ang kanyang kapangyarihan araw-araw. Isang marangal na rurok sa unang bahagi ng Nascent Soul Stage Expert ang naging alagang aso niya. Ngunit napakalakas ng asong ito, kaya kung makatagpo muli sila ni Kuya Ford sa hinaharap, mas mabuting magtiis. Mabilis na babala ni Wenhan. Hindi na kailangang umatras. Sa totoo lang Kuya Chi, napilayan ko lang ang asong binanggit mo. Nagkibit balikat si Terence. Naging kakaiba ang mukha ni Wenhan habang tinitingnan niya si Terence mula ulo hanggang paa na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Malaki ang pag-asa niya sa lakas ni Terence, ngunit hindi niya naisip na minamaliit pa rin niya ito. Patawarin mo ako sa pagtatanong, pero Kuya Ford, Core Stage Expert ka pa rin, tama? Tama. Nasa middle Geodan stage siya. Kalmadong tumango si Terence walang dapat itago. Masasabi niya sa simula. 4,354. Nabulunan muli si Wenhan. Naniniwala siya na si Terence ay isang mid-Ores Core Stage Master pagkatapos ng lahat, ganoon din ang naramdaman niya noon. Ngunit nagawang ibagsak ng mid-Ores Core Stage Master si Kong, isang peak level early nascent soul cultivator. Ano ang mali sa mundong ito? Nabaliw na ba siya, o nabaliw na ba ang mundo? No wonder galit na galit yung batang yon. Kung ako yon, magagalit din ako. Ngumisi si Wenhan, hindi makapagsalita. Kahit sino ay matatakot na gumawa ng kaaway tulad ni Terence. Sa lakas ng loob ni Kaizen, hindi siya makakatulog kung hindi niya maaalis ang bantang ito sa lalong madaling panahon. Pagdating nilang dalawa sa entrance ng bodyguard agency, marami ng tao sa labas. Ang magkabilang dulo ng kalye ay naharang, at lahat sila ay mga dumaraan na dumating para manood ng palabas. Si Kaizen ay nakatayo sa gitna ng pinto, at sa likod niya ay isang grupo ng mga eksperto mula sa mercenaryong grupo ng Poison Eye. Bawat isa sa kanila ay may malakas na aura, at lahat sila ay walang awa na mga karakter na pumatay ng hindi kumukurap. Tumingin si Terence at nakitang tatlo sila na ang lakas ay hindi niya makita. Kung hindi siya nagkakamali, dapat silang lahat ay mga nascent soul cultivator. Maging si Kaizen ay kayang pakilusan ng tatlong nascent soul cultivator, ang lakas na ito ay hindi masama. Hindi katakataka na ang mercenary group ng Poison Eyes ay maaaring magdulot ng napakaraming problema sa lugar ng URC. Bahagyang nagulat si Terence na ang kabilang panig ay nakatipon ng napakaraming tao, ngunit naging makabuluhan ito pagkatapos na isipin ito. Si Kong ay isang peak level early stage na nascent soul practitioner, ngunit winasak siya ni Terence sa isang galaw. Kung wala siyang napakaraming Panginoon na nagpoprotekta sa kanya, hindi maglalakas loob si Kaizen na harangan ang pinto. Nang makita sina Wenhan at Terence na lumabas, lalo na nang makita niya si Terence, si Kaizen ay hindi na mamalayan na lumiit ang kanyang ulo. Ang mabangis na eksena sa pantalan na ngayon lang ay talagang natakot sa kanya. Hindi naman masamang sabihin na naiihi niya ang kanyang pantalon. Nag-iwan pa ito ng psikolohikal na anino. Ngunit ang mapanuksong mga mata ni Terence ay nagpatigas ng leeg ni Kaizen, at hindi niya maiwasang magalit. Tinuro niya si Terence at sinabing, mga lalaki, hulihin ang taong ito at ibalik siya. Sa utos, ang mga master sa likod niya ay naglabas ng kanilang mga aura, na nagdulot ng kaguluhan.
Ang tatlong orihinal na sanggol na masters ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat ang kanilang kalaban ay isang Golden Core Master, ang halimbawa ni Kung ay naroon hindi sila nang ahas na pabayaan ang kanilang pagbabantay. Handa silang ibaba si Terence ng magkasama. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga mata ni Terence ay puno rin ng layuning pumatay. Hinayaan niyang pumunta si Kaizen sa pantalan dahil ayaw niyang makipag-away sa kanila hanggang sa kamatayan, ngunit dahil hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila, wala siyang pakialam na patayin sila. Si Terence ay hindi gustong maghanap ng gulo, ngunit hindi siya natatakot sa gulo. Kahit na ang kabilang panig ay isang lokal na tyrant, kailangan lang niyang makahanap ng tamang oras para maghulog ng isang super alchemy firebomb at ang mga masters ng Poison Eye Mercenary Group ay mamamatay lahat. Biglang naging tense ang sitwasyon. Kahit sinong kumilos, may madugong bagyo agad. Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwan sa lugar ng Black Sea. Gayunpaman, sa ilalim ng tingin ng lahat, si Wenhan ay mahinahong naglakad papunta kay Kaizen at sinabing, mahuli ang mga tao. Kung may kakayahan ka, manghuli ka ng isa para makita ko. Kung maglakas loob kayong hawakan siya, sisiguraduhin kung walang makakabalik sa inyo. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin, young Master Cheng? Nang matapos siyang magsalita ay biglang naglabas ng aura ang mga escort mula sa Kaizen Bodyguard Agency. Mayroong maraming mga bagong dating na eksperto sa soul stage sa kanila, at mas malakas pa sila kaysa sa mga taong dinala ni Kaizen. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ikaw. Huwag kang masyadong mayabang. Nabulunan si Kaizen. Natakot siya sa agresibong tingin ni Wenhan at umatras ng isang hakbang. Hindi niya maiwasang magmura sa puso niya. Siya ang dumating para maghiganti, pero bakit pakiramdam niya ay mas galit pa sa kanya ang lalaking ito? Hindi niya alam na si Wenhan ay nakahawak sa sikmura na puno ng galit mula kay Botong, at nagkataon na walang lugar upang may bulalas ito. Dumating ang lalaking ito para maghanap ng gulo, kaya sino ang masisisi niya? Mayabang. Ikaw, young Master Cheng, ang dami mong dinala para harangin ang entrance ng Kaizen Bodyguard Agency ko. Kahit anong tingin ko dito, ikaw ang mas mayabang, di ba? Ngumisi si Wenhan. Kanina sa pier, itong si Ford mula sa Bodyguard Agency mo ang samugat sa matandang kong. May masama ba kung dalhin ko ang mga tao dito para arestuhin ang tunay na mamamatay tao? Kailangan mong aminin ang mga pagkakamali mo. Ang iyong Kaizen Bodyguard Agency ay palaging ipinagmamalaki ang sarili sa pagiging patas. Ikaw. Sabi ni Kaizen sa kakaibang tono. Sa bawat paghaharap noon, napigilan siya ni Wenhan at ng kanyang mga tauhan, kaya nananatili pa rin ang takot ni Kaizen. Ngayon, sa harap ni Wenhan, hindi siya nang ahas na maging mapuwersa, kaya nakakapagsalita lang siya sa ganoong paraan. Kayo ang nanghihina at natalo dahil sa mababang kakayahan ninyo. Sino ang masisisi ninyo? Bakit pinag-uusapan niyo pa rin ako tungkol sa tunay na salarin? Hehe, sumikat na siguro ang araw mula sa kanluran ngayon. Kailan pa kayo nagsimulang mga tuwiran sa iba, ang makapangyarihang mga mata ng lason na mersenaryong grupo? Agad na natuwa si Wenhan, at ang mga tao sa paligid niya ay nagtawanan. Ang mersenaryong grupo ng Poison Eyes ay nagdulot ng labis na kaguluhan, at halos lahat ng tao sa Black Ark City ay pinagbantaan at pinagyusig nila. Talagang nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita ng dahilan. Ako. Namula ang mukha ni Kaizen at galit na sumigaw sa mga taong nakapaligid sa kanya, anong tinatawa-tawa mo? Kapag tumawa ka ulit, puputulan ko yung mga dila mo. Naglakas loob kang pagtawanan ng aking mersenaryong grupo ng Poison Eye, sa tingin mo ba ay napaka-komportable mong namumuhay? Ang masama at nagbabantang tingin ni Kaizen ay tumama sa mga tao, at mabilis silang tumigil sa pagtawa. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsabi ng kahit ano, sa takot na sila'y puntiryahin niya. Wenhan, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti bago ka magsalita. Sa tingin mo ba ay sulit na gawin ang buong Poison Eyes na mersenaryong grupo na iyong kaaway dahil sa hamak na taong ito? Banta ni Kaizen. Ha. Natawa si Wenhan at tumingin kay Kaizen na parang tanga, young Master Cheng, hindi ka ba umiinom ng gamot mo ngayon o uminom ka ba ng sobrang dami ng gamot?
Bakit ka nagsasabi ng mga katangahan? Mayroong hindi bababa sa 8 hanggang 10 labanan sa pagitan ng aming dalawang pamilya, malaki at maliit. Don't tell me na iniisip mo na hindi ito isang kaaway, ngunit isang maayos na pamilya. Ikaw. Sa sobrang galit ni Kaizen ay muntik na siyang magsuka ng dugo. Si Wenhan ang kanyang kalaban. Hindi niya ito matalo sa isang laban, at hindi niya ito matalo sa isang laban sa salita. Sa tuwing nakikilala niya ang lalaking ito, walang magandang mangyayari. Ito ay pareho sa nakaraan, at ito ay pareho pa rin ngayon. Hindi niya kayang talunin siya, at hindi niya ito magawang kausapin. Ano kayang gagawin niya? Sa sandaling iyon, hindi na maka-address si Kaizen. Nakatitig lang siya kay Terence nang may puot, ngunit natatakot siya kay Wenhan. Hindi siya nang ahas na hayaang umatake ang kanyang mga tauhan. Hindi niya maiwasang isipin na nagkamali siya ng kalkula. Dapat lumipat siya sa ibang lugar. Kahit na marami siyang dinala na eksperto ngayon, ito ang punong tanggapan ng Kaizen Escort Agency. Kung talagang lalaban sila, siguradong talo na sila. 4,355. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang eksperto mula sa mercenaryong grupo ng Poison Eye at bumulong ng ilang salita kay Kaizen. Nagliwanag ang mga mata ni Kaizen. Wenhan, ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan ito ng mabuti. Nabalitaan ko ang tungkol sa pangyayaring ito ni Ford. Hindi lang siya nawala ng mga gamit, kumalas pa siya sa mga pirata at tumakas. Bakit hindi mo na lang siya ibigay sa akin? Tutulungan kitang linisin ang iyong bahay, at makakaligtas ka ng kaunting gulo. Paano na? Biglang nagbago ang tono ni Kaizen. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa pagtalikod ni Ford sa mga pirata, at dahil din dito ay naglakas loob siyang saktan siya kapag siya ay nahulog. Ngayon lang siya masyadong mayabang, at sa isang sandali ng pagkalito, pinilit siya ni Wenhan sa isang sulok. Matapos mapaalalahanan ng kanyang mga subordinate, maaari niyang gamitin ang dahilan na ito upang makawala sa kawit. Sino ang nagsabi sa iyo na si Ford ay tumalikod sa mga pirata? Hindi napigilan ni Wenhan na matawa muli. Ganito lang kalaki ang Black Ark City. Kung may kaunting galaw man lang, hindi ito makakataka sa mata at tenga ng mercenary group nating Poison Eye. Hindi mo na kailangang itago, hindi na kailangan. Pagmamalaki ni Kaizen. Oh, talaga. Saka ko lang ikinalulungkot na sabihin sa iyo na hindi lang hindi nagdepekto si Ford sa mga pirata, inagaw pa niya ang mga kalakal pabalik sa pirates ng mag-isa. Young Master Cheng, hindi mo ba nanig? Tila ang mga mata at tenga ng mercenaryong grupo ng Poison Eye ay sadyang ganyan. Kinagat ni Wenhan ang kanyang mga labi at ngumiti. Ano? Napatulala si Cheng Kit iyan. Matapos siyang takutin ni Terence sa pantalan, nagmamadali siyang bumalik para humingi ng tulong. Natural, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Kaizen Bodyguard Agency. Paano naging Phoenix ang manok sa isang kisap mata? Hindi lang itong si Ford ang hamak na gustong harapin ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ngunit siya ay naging isang bayani. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Si Ford ay miyembro ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen at siya ang taong pinahahalagahan namin ng lubos. Kung maglakas loob kang hawakan siya kahit isang buhok, magdedeklara ka ng digmaan sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Kailangan mong magdesisyon para sa iyong sarili kung kakayanin mo ang mga kahihinatnan. Inihayag ni Wenhan sa harap ng lahat. Bahagyang tumango si Terence sa eksena. Bagamat sinusubukan ng kabilang partido na ipanalo siya, ang hakbang na ito ay nagbigay sa kanya ng isa pang layer ng proteksyon. Kailangan niyang tandaan ang mabuting hangarin na ito. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Gusto mo bang magsimula muli ng digmaan sa ating mercenaryong grupo ng Poison Eye para sa isang hamak na tao? Hindi napigilan ni Kaizen na tumalon sa galit. Magwala ka. Si Wenhan ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Not to mention kung gaano niya pinahahalagahan si Terence, kailangan pa rin niya ang tulong ni Terence para makadalaw sa bodyguard event. Ang banta ni Kaizen ay wala sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, madilim at mapatla ang mukha ni Kaizen.
Tumingin siya kay Terence nang may galit, pagkatapos ay tumingin kay Wenhan. Sa huli, hindi siya naglakas loob na magsimula ng away dito. Makakaalis lang siya ng maghintay ka lang at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nagkatinginan sina Wenhan at Terence at ngumiti. Talagang clown ang lalaking ito. Kuya Chi, maraming salamat. Pinasalamatan ni Terence si Wenhan ng may tuwid na mukha. Hindi niya akalain na sobrang mapoprotektahan siya ni Kaizen sa pagiging agresibo niya. Ito ay isang malaking pabor. Anong sinasabi mo? Kuya Ford, kahit ano pa man, miyembro ka pa rin ng Kaizen Bodyguard Agency namin. Higit pa rito, napakalaking serbisyo ang ginawa mo sa amin. Wala kaming lakas ng loob na ipagmalaki ang anumang bagay, ngunit tiyak na wala kaming masasabi sa aming sariling mga tao. Tinapik ni Wenhan ang kanyang dibdib at hinayla si Terence pabalik sa bulwagan. Halika, ituloy natin ang pag-inom. Huwag hayaang sirain ng mga bastos na iyon ang ating kalooban. Haha, mabuti. Si Terence ay tumawa ng labis-labis na nakikipag-ugnayan siya sa young master na ito, lalo niyang napagtanto na pareho sila ng personalidad. Bihira ang magkaroon ng malapit na kaibigan sa mundong ito, at walang gaanong kaibigan na mapapansin ni Terence. Habang nagiinuman at nag-uusap sina Terence at Wenhan, si Kaizen, nakababalik lang mula sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ay galit na gusto niyang pumatay ng tao. Pulis, halika rito. Itinuro ni Kaizen ang isa sa mga perpektong Golden Core expert sa likod niya. Ngayong malubhang nasugatan at walang malay ang matandang kong, maaari na lamang siyang magpalit ng pansamantalang tagasunod. Oo, young Master Cheng. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang orihinal na pangalan ng taong ito ay Zed, ngunit ang mga miyembro ng Poison Eye Mercenary Group ay karaniwang tinatawag siyang Bar. Alamin ang lahat tungkol sa Ford na iyon at kung ano ang nangyari sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ngayon. Tandaan, huwag palampasin ang isang detalye. Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga binti. Kinurot ni Kaizen ang kanyang baba at sinabing. Ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ngayon ay dahil hindi niya naiintindihan ang impormasyon. Kung alam niya na si Ford ay isang bayani at hindi isang taksil, hindi niya sana dinala ang kanyang mga tauhan sa Kaizen Bodyguard Agency. Nanghihingi na sana ng snob. Oo, young Master Cheng. Hintayin mo ako. Pupunta ako ngayon. Agad namang tumango si Zed at umalis. Makalipas ang isang oras, bumalik si Zed at iniulat ang lahat ng nangyari sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen kay Cheng Kit-ian. Kumalat na ang balita na parang apoy, kaya hindi mahirap alamin. Bukod dito, sa mga mata at tenga ng mercenaryong grupo ng Poison Eyes, kasing dali ng pag-flip ng kanilang kamay kung gusto nilang malaman ang anumang bagay sa Crescent City. Ano? Nagsinungaling ba sina Yandel at Xian tungkol sa peking balitang ito para talikuran ang kanilang responsibilidad? Ang gayong kataksilan at kawalang hiyaan, ito ay lubos na kagustuhan ng young master na ito. Nagulat si Kaizen at nagtanong, nasaan sila ngayon? Pinatay ba sila ni Wenhan? Hindi, 3 beses silang sinaksak at sinaksak ng 6 na beses. Pinalaya sila sa Kaizen Bodyguard Agency. Dapat nakahandusay pa sila ngayon, pero hindi ko alam kung patay o buhay. Sagot ni Zed. Well, ayos lang kung patay na sila. Kung buhay pa sila, humanap ka ng susando sa kanila at itago sa mercenary group nating Poison Eye. Baka may silbi sila sa hinaharap. Lumingon ang mga mata ni Kaizen at nag-order. Oo. Tumango si Zed bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay agad na nagsabi, may isa pang balita tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen at ng Hong Chamber of Commerce. Bagamat hindi masyadong tumpak ang mga chismis, ang bagay na ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan. Ang hula ko ay talagang totoo ito. Young Master Cheng, maaaring interesado ka rito. Oh, tell me about it. Biglang naging interesado si Kaizen. Ang bulong-bulungan ay ang dahilan kung bakit ninakaw ang mga gamit ng Kaizen Escort Agency ay dahil sa isang bitag na ginawa ni Botong ng Hong Chamber of Commerce. Si Wenhan at ang buong Kaizen Escort Agency ay nakulong dito. Hindi pa nagtagal, dinala ni Wenhan ang kanyang mga tauhan upang humanap ng gulo kay Botong.
Nagalit sila ni Botong sa isang agresibong pagtatapos ni Botong. Ilang salita lang ang sinalubong nila ng ilong na puno ng alikabok. Iniulat ni Zed. May ganyan. Ngumisi si Kaizen. Ito ay eksaktong kapareho ng kanyang naranasan. 4,356. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya ang malas, kundi ang mayabang na si Wenhan. No wonder galit na galit siya ngayon. Hindi niya napigil ang pumalakpak at tumawa. Ha. Buti naman, may ganitong araw din si Wenhan. Interesting person itong si Botong. Sa harap ni Wenhan, si Kaizen ay hindi kailanman nakakuha ng anumang kalamangan. Hindi siya ang kalaban ni Wenhan. Kahit anong yabang niya, kailangan niyang aminin ito. Gayunpaman, tila ang lahat ay may kahinaan. Ang mayabang na si Wenhan ay walang magawa sa harap ni Botong, ang matandang fox na iyon. Punta tayo sa Hong Chamber of Commerce. Agad na nagpasya si Kaizen. Oo. Pero maikli lang ang proseso. Bakit tayo pupunta sa Hong Chamber of Commerce? Kailangan ba nating magdala ng mga tao? Nagmamadaling sagot ni Zed. Dalhin ang mga tao. Dalhin kung ano ang mga tao. Hindi tayo tatayo para kay Wenhan. Bakit tayo nagdadala ng mga tao sa Hong Chamber of Commerce? Ngumisi si Kaizen. Kung gayon, ano tayo? Hindi makasabay ni Zed ang iniisip ni Kaizen. Napakatanga mo. Binigyan ni Kaizen si Zed ng isang sipa sa mukha sa harap ng lahat, pagkatapos ay naglagay ng malalim na ekspresyon at sinabing, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Ang kilos kong ito ay tinatawag na pagpatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Oo, napakatalino niyang Master Cheng. Si Zed ay nagmamadaling tumawa ng paumanhin at umakyat mula sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Gayunpaman, siya ay hinamak sa kanyang puso. Haharapin mo ang isang matandang Zoro na tulad ni Botong sa maliit mong katalinuhan. Hindi mo man lang malalaman kung naibenta ka na niya. Malamang kailangan mo pang magbilang ng pera ng masaya, at gusto mo pa siyang patayin gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Walang sabi-sabi, dinala ni Kaizen si Zed at agad silang pumunta sa Hong Chamber of Commerce ng dalawa. Pagkapasok sa pinto, partikular niyang hiniling na makita si Botong. Pagkatapos ng lahat, siya ang young master ng Poison Eye Mercenary Group at ang pinakamahirap na lokal na ahas na harapin. Walang lakas ng loob ang waiter na magpabeya at agad na magalang na niyaya ang dalawa sa sala. Oh, young Master Cheng, napakabihirang bisita. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Botong upang salubungin siya ng may mukha na puno ng kagalakan. Haha, Tindera Walker, long time no see. Kamusta? Ngumiti si Kaizen at kinulong ang kanyang mga kamay. Habang siya ay tumatawa at nagpapalitan ng kasiyahan, si Botong ay naguguluhan sa kanyang puso. Biglang hinanap siya ng lalaking ito, anong ginagawa niya? Sa lugar na ito ng Black Sea, ang Hong Chamber of Commerce ay itinuturing na isang panlabas na kapangyarihan. Ito ay palaging neutral at hindi nakikialam sa ibang mga kapangyarihan. Dahil masyadong malaki ang background ng Hong Chamber of Commerce, kahit ang lokal na ahas tulad ng Poison Eye Mercenary Group ay hindi ng ahas na madaling salakayin ito. Sa makatuwid, walang kooperasyon sa pagitan nila, ngunit walang puot sa pagitan nila. Basically, magkakilala sila. Maaari ko bang malaman kung bakit pumunta si Young Master Cheng sa aming Hong Chamber of Commerce sa pagkakataong ito? Pagkatapos ng maliit na usapan, dumiretso si Botong sa punto. Sa totoo lang wala naman masyado. May kumakalat lang na chismis na ang Kaizen Bodyguard Agency ay niloko to the point na dinuguan mo, Shopkeeper Walker. Kaya nga ako nandito para bisitahin ka. Agad namang sumagot si Kaizen nang walang itinatago. Maging si Zed, na nakatayo sa likuran niya, ay hindi maiwasang mapa-facepalm pagkatapos marinig ang tugon na ito, lalo na si Botong, na direktang nasasangkot. May butas talaga sa utak ang lalaking ito, no? Since you're not here to find trouble, bakit mo sinabi ang mga ganyan sa harap ng kabilang party? Young Master Cheng, ano ang ibig mong sabihin dito?
Gaya ng inaasahan, agad na nagdilim ang mukha ni Botong, at sinabi niya sa hindi inaasahang paraan, nilabag ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen ang kontrata at ginawa ko na ang lahat ayon sa kontrata. Ang mga tsismis sa mga lansangan ay ipinakalat ng mismong ahensya ng bodyguard ng Kaizen, at naniniwala ka ba sa kanila, Young Master Cheng? Nandito ka kaya para manindigan para sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen? Hindi maaaring tama iyon. Sa pagkakaalam ko, laging sinumpa ang magkaaway sina Young Master Cheng at Wen Han. Ang grudge sa pagitan ng Kaizen Bodyguard Agency at ng Poison ay mercenary group, lalo na ang the grudge between Wen Han at Kaizen, ang mga Young Masters, ay isang bagay na maaaring pag-usapan ng sinumang random na lokal sa mga lansangan ng Black Ark City sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Haha, tama ang tindera na si Walker. Kami ni Wen Han ay sinumpaang magkaaway. We hate each other to the core. Kung hindi siya mamatay, gagawin ko. Tumawa si Kaizen. Hindi alam ni Botong kung tatawa o iiyak. Kung hindi siya namatay, mabubuhay ka. Hindi ba't laging ikaw ang huling tumawa? Alam ng lahat na ikaw, Young Master Cheng, ay matatalo ni Wen Han. Ito ba ay kumpiyansa o katangahan? Kung gayon, Young Master Cheng, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa pagkakataong ito? Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Botong. Ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan. Kung alam man ito ng isang tulad ni Kaizen, natural na malalaman din niya ito. Simple lang. Gusto kong makipagtulungan sa tindera na si Walker para makabuo ng planong i-scam muli ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Masiglang sabi ni Kaizen. Sa tuwing magkakaroon siya ng kontrahan sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, palagi siyang dehado sa kamay ni Wen Han. Talagang imposibleng makipag-head-to-head siya sa kanila. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanya ng ilang inspirasyon. Kung gusto niyang makipag-ugnayan sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, sina Wen Han at Ford, hindi niya kailangang makipag-head-to-head sa kanila. Nagawa niya sana ang ginawa ni Botong at naglagay ng bitag sa kanilang likuran. Oh! Agad na lumiwanag ang mga mata ni Botong, at naging interesado siya. Agad niyang sinabi, halika, halika, halika. Young Master Cheng, mangyaring pumunta sa inner hall. Magkaroon tayo ng magandang talakayan. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, ang pagnanais ni Botong na makitungo sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay mas malaki kaysa kay Kaizen. Bagamat nagawa niyang itago ang bagay na ito sa ngayon, ang kabilang partido ay mayroon pa ring matatag na saksi sa kanilang mga kamay, na isang malaking nakatagong panganib para sa kanya. Kung ang testigo na ito ay nahulog sa mga kamay ng Hong Ying Group, ito ay magiging isang malaking problema. Sa kasamaang palad, kahit na ang impluwensya ng Hong Chamber of Commerce sa lugar ng Black Sea ay hindi maliit, ito ay isang negosyo lamang. Kasama ang mga bisitang eksperto na nakatalaga rito, ang kanilang pangunahing gawain ay protektahan ang Hong Chamber of Commerce. Kahit na si Botong ang tagapamahala ng sangay, hindi niya madaling utusan ang mga ito, lalo pa silang gagawin sila ng ilang malilim na bagay. Bukod dito, ang layunin ni Botong ay masyadong malaki, at ang bawat kilos niya ay binabantayan. Kung gusto niyang gawin ang isang bagay ng personal, ito ay mahirap. Hindi niya inaasahan na pupunta sa kanya si Kaizen sa sarili niyang pagkukusa. Ang mercenaryong grupo ng Poison ay sa likod ng Young Master na si Cheng ay isang lokal na tyrant. Kung gusto nilang gumawa ng isang bagay sa likod niya, sila ang magiging pinakamahusay na kasosyo. Walang naging pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa, ngunit dahil dito, naramdaman nila ang kanilang pag-iisip at nais na magkita sila ng mas maaga. Agad silang pumasok sa inner hall para pag-usapan ito ng detalyado. Mula hapon hanggang gabi, 6 na oras silang nagplano bago lumabas ang dalawa na may ngiti sa mga labi. Personal silang pinaalis ni Botong, at bumalik si Kaizen na may kasiyahan. Sa susunod na mga araw, naisip ni Terence na magkakaroon ng ilang follow-up na aksyon sina Botong at Kaizen pagkatapos ng nakaraang insidente, ngunit sa hindi inaasahan, ito ay kalmado at mapayapa. Dahil hindi dumating ang kabilang partido na naghahanap ng gulo, hindi rin makakahanap ng gulo si Terence ng mag-isa. Masaya rin siguro siyang maging malaya.
4,357. Pagkatapos ng lahat, ang escort event sa South Continent ay magsisimula na, at kailangan pa rin ni Wenhan ang kanyang tulong. Kahit na gusto ni Terence na pumunta sa isang escort mission, bilang young master, hindi siya papayag. Dahil dito, nanatili si Terence sa pinakamarangyang silid sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ang kailangan lang niyang gawin araw-araw ay maghintay para sa mga tauhan ni Wenhan na makakuha ng balita habang siya ay naglilinang ng malaya. Paminsan-minsan, iniisip niya ang tungkol kay Melissa at Minerva. Nagtataka siya kung kumusta na ang dalawang babae. Sa malawak na karagatan, isang napakalaking barkong kayamanan ang sumasakay sa hangin at binabasag ang mga alon. Ito ay napakabilis, ngunit ito ay kasing tatag ng Mount Tai. Kapag ang isang tao ay nakatayo sa ibabaw nito, ito ay kasing tatag ng lupa. Higit sa lahat, kapag nakaupo sa higanteng treasure ship na ito, walang takot sa hangin, alon, o mga hayop sa dagat. Ito ay masasabing isang tunay na higanti ng dagat. Ang gayong higanteng barkong kayamanan ay palaging eksklusibong simbolo ng isang sobrang puwersa. Imposibleng pagmamayari ito ng isang ordinaryong sekta, at hindi rin ito kwalipikadong magkaroon nito. Ang gayong estratehikong pag-iral sa dagat ay hindi mabibili ng mataas na presyo ng espiritual na jade. Kahit na ang isang tao ay may mga mapagkukunang pinansyal upang bilhin ito, wala silang anumang stock na ibebenta sa iyo. Ang punong barko ng higanteng treasure ship ay inukit na may simbolo ng Cultivation College. Dalawa sa malalaking karakter ang partikular na kapansin-pansin, Morning Star. Sa sandaling ito, may dalawang magagandang babae na nakaupo sa busog ng barko. Matapos dumaan ang mabangis na simoy ng dagat sa pananggalang nakalasag ng higanteng pinagmamalaki ng barko, ito ay naging banayad na simoy ng hangin na humihip sa kanilang mahabang buhok. Ang malambot na paglubog ng araw sa abot tanaw ay sumikat sa kanila, nag-iwan ng dalawang magagandang silhouette sa deck. Pareho silang totoo at ilusyon, nakalalasing na mga tao. Sa higanteng treasured ship, lahat ng mga guro at disipulo ng Morning Stars Academy ay sakay, kasama si Dean Davis at ang dalawa pang pinuno ng Academy. Gayunpaman, para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, ang mga guro at mga disipulo ay mahigpit na pinaghihigpitan. Maliban kung may mga espesyal na pangyayari, hindi sila pinayagang lumipat ng mag-isa. Maliban sa ilan sa mga higher-up ng Academy at sa mga tripulante na kumokontrol sa barko, mayroon lamang dalawang tao na malayang makakalakad sa deck, sina Melissa at Minerva. Hindi lamang sila ang mga direktang disipulo ni Stella Stone, ngunit sila rin ay sobrang galing. Itinuring sila ng buong Morning Star Academy bilang pag-asa ng hinaharap. Parehong hinahangaan sila nina Stella Stone at Davis, kaya natural na mayroon silang mas maraming pribilehiyo kaysa sa iba. Sa treasured ship na ito, maaaring pumunta silang dalawa kahit saan nila gusto anumang oras. Gayunpaman, kung ang ibang mga disipulo o maging ang mga guro ng Academy ay maglakas loob na gumala habang papaalis ang treasured ship, tiyak na arestuhin sila ng law enforcement team sa ilang minuto. Ang pinakamagaan na parusa ay ang 3 taong pagkakakulong, at ang pinakamabigat na parusa ay ang pagpapatalsik sa Academy. Walang puwang para sa negosasyon. Kaya, napakaraming nangyayari sa pagitan mo at ni Terence. Sabi ni Melissa habang nakatingin sa magandang paglubog ng araw. Masyadong maikli ang oras na kasama niya si Terence noon, at napilitan silang maghiwalay pagkatapos lamang ng pagkikita, kaya wala siyang oras para makinig sa karanasan ni Terence sa Tianjia Island. Sa mga araw na ito, hinihikayat niya si Minerva na sabihin sa kanya ang tungkol kay Terence tuwing may oras siya, at sa wakas ay natapos niya ngayon. Melissa sis, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa buhay ni Terence sa mundo mo? Si Minerva ay may pag-asa rin sa kanyang mukha. Gustong malaman ni Melissa kung ano ang pinagdaanan ni Terence sa Tianjia Island, ngunit gusto rin niyang malaman kung ano ang pinagdaanan ni Terence sa sekular na mundo. Si Terence ay isang misteryosong tao sa mas naiintindihan niya, mas hindi niya nakikita sa kanya, at lalo siyang nagiging curious. Para bang mayroon siyang walang katapusang kwento, at ito ay kaakit-akit. Oo naman, sa unang pagkakataon na nakilala ko si Terence ay nasa tren. Naku, ang tren ay isang uri ng transportasyon sa sekular na mundo.
Hindi ko pa siya kilala noon, ngunit nagkaroon ako ng malalim na impresyon sa kanya. Ang mga labi ni Melissa ay lumukot sa isang magandang ngiti habang nagsasalita siya. Nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa kanyang puso habang inaalala niya ang nakaraan. Bakit? Hindi maiwasang magtanong ni Minerva. Dahil sa trend, may 3 tao na nakakita ng bastos na damit at hindi nakakapinsalang hitsura ni Terence, at inisip na madali siyang dayain. Nagsama sila at gumawa ng scam na nagpapanggap na ito ay isang pagtatalo sa isang inumin. Sinabi nila na kung bibigyan sila ni Terence ng 60,000, ibibigay nila sa kanya ang tab na nagkakahalaga ng 80,000, ngunit ang tab ay peke. Nakangiting sabi ni Melissa. May ganyang scammer sa common world. Kung sila yung tipo ng tao na mahilig manamantala ng iba, mahuhulog talaga sila. Pero hindi ganong klaseng tao si Terence, siguradong hindi niya sila papansinin. Sabi ni Minerva nang may katiyakan. Kahit na ang mga hindi mabibaylang kayamanan tulad ng baby ginseng at Star Ink Milk ay hindi magpapawala sa isip ni Terence, lalo pa itong maliit na halaga ng pera sa sekular na mundo. Malika, talagang pumayag si Terence. Pinaalalahanan ko pa siya, pero binigay niya talaga ang pera sa kanila na parang hindi niya napansin. Ngumiti si Melissa. Hindi naman pwede diba? Napatulala si Minerva. Totoo, ngunit pagkatapos ibigay ni Terence sa kanila ang pera, binawi niya ito nang walang nakakaalam, at kumuha pa siya ng dagdag na 30,000 yuan. Ang 3 taong iyon ay itinago ni Terence sa kadiliman sa buong panahon, at marahil ay hindi pa rin nila naiintindihan kung paano sila nauwi sa wala kapag malinaw na nakuha nila ang gusto nila. Ngumiti si Melissa. Hindi niya maiwasang mapangiti sa tuwing naiisip niya iyon. Nag-aalala siya para kay Terence noon, hindi niya alam na nakikipaglaro siya sa 3 scammer sa simula pa lang. Hehe, karapat-dapat silang dayain ni Terence. Alam kong hindi mahuhulog si Terence sa mga panloloko nila. Melissa sis, nakakatuwa talaga ang una mong pagkikita ni Terence. Si Minerva ay tumawa ng malakas na hindi niya maituwid ang kanyang likod. Medyo nahihiya siya, ngunit marahil ay dahil pareho siya ng mga interes ni Melissa, ngunit kapag sila ay nag-iisa, siya ay mas masigla at masayahin kaysa dati. Tama. Now that I think about it, it's really unbelievable. Minsan, kapag dumating ang tadhana, mababago nito ang kapalaran ng isang tao. Isa lang akong normal na babae, sabi ni Melissa, bumaantong hininga. Hindi ko pinangarap na makapag-cultivate ako, at makarating ako sa Sky Class Island parang panaginip. Ganoon din ako. Kung hindi ko nakilala si Terence, hindi ko alam kung ano ang magiging kalagayan ko ngayon. Baka namatay na ako sa bundok ng Hyukay Chanwo, at baka nahihirapan pa akong mag-isa, nalubog sa sakit ng pagpapapangit. Bumaantong hininga din si Minerva. Ang 2 babae ay nagbago ang kapalaran dahil nakilala nila si Terence. Mula sa puntong ito lamang, silang 2 ay medyo magkatulad. Melissa, Minerva. Isang boses ng babae ang biglang nagmula sa likuran nila. Ito ang Panginoon ng 2 babae, si Stella Stone. 4,358. Guro. Mabilis na tumayo sina Melissa at Minerva para batiin siya. Ngumiti si Stella Stone at tumango. Hinawakan niya ang mga kamay ng 2 babae at nakaramdam siya ng kasiyahan. Matagal nang magkasama ang 2 alagad at tinawag ang isa't isa na magkapatid. Ang kanilang relasyon ay napakalapit na kahit na siya, bilang kanilang Panginoon, ay nakaramdam ng kaunting kakaiba. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon. Kung tutuusin, ito ay isang magandang bagay para sa mga senior at junior sister na magkaroon ng isang malapit na relasyon. Bilang kanilang Panginoon, higit na masaya siya sa pagkakaroon nito. Naramdaman niya na si Melissa ay malamang na masyadong malungkot noong kasama niya siya sa paglilinang sa academy. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang direktang disipulo at walang anumang pakikipag-ugnayan sa mga tagalabas. Wala man lang siyang kausap, kaya lalo siyang naging palakaibigan kay Minerva, ang kanyang junior sister. Ang 2 sa kanila ay maaaring panatilihin ang isa't isa. Maya-maya, dadaong ang treasure ship sa Crescent City. Gusto ba ninyong 2 na mamasyal o manatili sa inn para magtanim?
Tanong ni Stella Stone. Ang dahilan kung bakit siya nagtanong ay dahil ang dalawang batang babae ay walang interes na lumabas upang sumali sa kasiyahan sa huling hintuan, ang pangalawang hintuan ng biyahe ng mga Morning Stars Academy, ang malamig na Demon Sea Region. Araw-araw silang nananatili sa ina at pinag-uusapan si Terence. Naramdaman ng banal na madre ni Stone na mas tahimik ang dalawang babae, at kung ayaw nilang lumabas, mag-aayos siya ng mas tahimik na lugar para sa kanila. Black Ark City. Master, gusto kong lumabas para mamasyal. Nagliwanag ang mga mata ni Minerva, at masaya rin si Melissa, tumago ang kanyang ulo. Iba ito sa Mowling Sea area. Kung natuloy man ang lahat gaya ng inaasahan, makikita na naman nila siya dito. Ang Terence na iniisip nila araw at gabi, natural, ay hindi mananatili sa loob ng bahay tulad ng ginawa niya sa Mowling City. Ang intuition ni Minerva ay nagsabi sa kanya na si Terence ay malamang na bumalik sa Moon Arc City sa ngayon, dahil siya ay bumalik upang makuha si Wu Baoliang, at higit sa lahat, dahil siya ay bumalik upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Berian. Narinig din ito ni Melissa mula sa kanya, at puno rin ng pag-asa. Oh! I'll get two people to protect you. Balita ko medyo magulo dito. Nagulat si Stone. Maraming mga master sa academy. Upang maprotektahan ang kanyang dalawang mahalagang alagad, madali niyang mahanap ang 20 sa kanila. Hindi na kailangan iyon, Master. Hindi na tayo pupunta kahit saan. Titingnan lang natin ang paligid ng lungsod. May mga tao mula sa academy natin kahit saan para hindi tayo mahihirapan. Sabay na sabi ni Melissa at Minerva. Gusto nilang dalawa na lumabas at makita si Terence ng palihim paano sila magde-date ng palihim kung may sumusunod sa kanila. Kung ganoon. Okay, pero kailangan mong mag-ingat. Kung may manggahas na manggulo sa iyo, huwag kang mag-alala. Sandaling nag-alinlangan ang madre ng East Sea bago tuluyang pumayag. Kung tutuusin, gaya nga ng sinabi ng dalawang babae. Noong nasa ilalim ng martial law ang lungsod, magkakaroon ng mga masters mula sa Morning Star Academy kahit saan. Walang maglalakas loob na gumawa ng gulo sa panahong tulad nito kahit na magkaroon pa sila ng 100 beses na lakas ng loob. Bukod dito, ang kanyang dalawang disipulo ay hindi naman mahina, lalo na si Melissa, na nasa unang bahagi ng Soul Stage. Kung talagang lumaban sila, maaari nilang labanan ang mga tao na higit sa kanilang antas, at ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalaban sa kanya. Naiintindihan ko. Salamat, Master. Masayang ngumiti sina Melissa at Minerva habang nakahawak sila sa mga braso ni Stella Stone, naghihintay sa figure ni Terence sa Black Ark City. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay dahan-daang dumaong ang higanteng treasure ship sa Black Ark City. Nang makita ang maraming eksperto mula sa Morning Star Academy na nag-file at kinorden ang buong pantalan, ang mga taong matagal nang nagtitipon dito ay hindi nagreklamo. Sa halip, sila ay sumambulat sa hiyawan. Matagal na silang naghihintay. Ano ang sitwasyon sa labas? Katatapos lang ng pagsasanay ni Terence para sa araw na iyon at binuksan ang pinto para makalanghap ng sariwang hangin nang marinig niya ang nakakabinging tagay sa labas. Nanlamig siya. Nang pumasok siya sa looban, nakita niya ang mataong tanawin sa labas sa pamamagitan ng gate, na eksaktong kapareho ng eksena sa Gendoan City. Kuya Ford, nandito ka rin para makisali sa kasiyahan. Lumapit si Wenhan matapos makita si Terence. Sumali ka sa saya. Anong ginagawa mo? Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, siya ay namumuhay ng simple nitong mga nakaraang araw, nagsasanay at nagpapatatag ng kanyang lakas. Maliban doon, lalabas siya para tingnan kung may narinig ba siya tungkol kina Wu Baoliang at Berian. Hindi man lang siya lumabas ng ahensya, hiwalay sa labas ng mundo. Natural, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kuya Ford, hindi mo ba alam na nandito ang Morning Stars Academy of the East Continent para mag-recruit ng mga disipulo? Tumigil na sila sa Gendoan Sea area at sa Mowling Sea area ng 2 beses, at ang Black Sea area natin ay pangatlong stop. Paliwanag ni Wenhan. Nandito na ang Morning Star Academy. Sa wakas ay naintindihan na ni Terence no wonder ganito sa labas.
Hindi niya maitago ang kanyang pananabik, hindi ba't nangangahulugan ito na makikita niya muli sina Melissa at Minerva. Naisip ni Terence na kailangan niyang maghintay ng kahit ilang taon bago niya muling makita ang dalawang babae sa lungsod ng Jenduan, ngunit hindi niya inaasahan na makikita sila muli sa loob lamang ng isang buwan. Anong sorpresa? Si Terence ay palaging isang kalmadong tao, at hindi pa siya nakita ni Wenhan ng ganoon kasabik noon. Tanong niya, Kuya Ford, excited ka na? Baka naghahanda ka na para sumali sa pagpili. Nagsikap ang mga tao na maabot ang mas mataas na taas. Ang kontinente ng Silangan ay kinilala ng publiko bilang ang pinakamalakas na lugar sa 5 malalaking isla ng uring langit. Ang sino mang may kaunting ambisyon ay tatalasan ang kanilang mga ulo at susubukang isiksik ito. Ang ganitong uri ng Academy Selection ay isang magandang pagkakataon, kaya nagdulot ito ng sensasyon sa bawat oras. Hindi naman katakataka na gusto ni Terence na lumahok sa pagpuliya, sentimo nandoon din siya, ngunit hindi siya napili. Ngayong kinuha na niya ang trabaho, mas lalo niyang tinalikuran ang pag-iisip na iyon. Nandito lang siya para manood. Hindi naman. Isa akong alagad ng 3 pavilion ng North Island. Kailangan ko pang bumalik sa North Island pagkatapos kong makumplito ang aking misyon. Mahirap lang makuha ang pagkakataong ito, kaya handa akong pumunta at panoorin ang kasiyahan. Nakangiting umiling si Terence. Para lang sumali sa saya. Nakahinga ng maluwag si Wenhan. Talagang natatakot siya na si Terence ang mapili ng mga Morning Stars Academy. Sa potensyal ni Terence, hindi ito imposible. Sa oras na iyon, walang tutulong sa kanya na lumaban sa escort party. Tumigil sandali si Wenhan bago siya nagpaalala, maaari kang sumali sa kasiyahan, ngunit kapatid na lalaki Ford, dapat mong tandaan na kapag binigay sa iyo ng staff ng Academy ang registration token, hindi mo ito dapat tanggapin. Kung hindi, kailangan mong kumuha ng pagsusulit sa pagpili. Kapag nakapasa ka sa pagsusulit, wala kang magagawa kundi ang pumunta sa Morning Star Academy. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magsisi. Nagulat si Terence, ang pag-sign up ay hindi isang bagay na maaaring tanggapin ng mga tao nang hindi iniisip, kung tutuusin. Ito ay karaniwang kaalaman, at isang tagalabas lamang na tulad niya ang hindi nakakaalam tungkol dito. Nahulog siya sa isang hukay. 4,350. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak habang inaalala ang sitwasyon. Walang anumang espada o talam, ngunit ito ang pinakamapanganib na sitwasyon na naranasan niya mula nang dumating siya sa South Continent. Gayunpaman, ang kasalukuyang resulta ay hindi masama. Si Minerva ay naging disipulo ng banal na Madre ni Stone at naging personal na alagad na kinaiinggitan ng lahat. Hindi bababasa, hindi siya malalagay sa panganib kung kasama niya si Melissa. Habang iniisip ni Terence kung paano panatilihing mababa ang profile at makilala ang dalawang babae nang walang nakakapansin, nagsimulang magplano muli sina Botong at Kaizen. Shopkeeper Walker, ngayong nandito na ang Morning Star Academy, nandito na ang oras na binanggit mo. Dapat mong sabihin sa akin ang mga detalye ng plano ngayon. Si Ford ay nagtatago sa Kaizen Bodyguard Agency sa loob ng maraming araw. Naiinip na sabi ni Kaizen. Sa huling pagkakataon nang makipagkita siya kay Botong, nagdagdag siya ng langis sa apoy at sinisi si Ford sa buong insidente. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Ford, hindi magkakamali ang plano ng pagnanakaw at hindi malalaman ni Wenhan. Marahil ay kailangan pa nilang pasalamatan si Botong sa kanyang kagandahang loob. Matapos matanggap ang kabayaran, hindi niya itinuloy ang responsibilidad ng ahensya ng escort ng Kaizen. Dahil doon, natural na nagsimulang galit din si Botong kay Terence. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil kay Terence, hindi sana nahuli ang pinuno ng pirata, at hindi malalaman ni Wenhan ang katotohanan. Ang sama-samang pakikitungo kay Botong si Ford ang ibig sabihin ni Kaizen sa paggamit ng ibang tao para gawin ang maruming gawain. Alam niya na si Ford ay may ganap na proteksyon ng Kaizen Bodyguard Agency, at wala siyang magagawa mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng paghiram ng kapangyarihan ni Botong magkakaroon siya ng pagkakataong ipaghiganti kanyang kahihiyan.
Gayunpaman, sa mga pukana ni Botong, paano siya magagamit ng isang tanga tulad ni Kaizen? Ito ay mas katulad ng kabaligtaran. Not to mention, with his status and all kinds of concerns, even if he decided to deal with Terence, hindi niya gagawin sa sarili niya. Kitang-kita ni Botong ang maliit na pukana ni Cheng Kit-ian, ngunit hindi niya ito itinuro. Una, galit talaga siya kay Ford dahil sinira niya ang kanyang mga plano at gusto siyang paalisan. Pangalawa, magagamit niya ang pagkakataong ito para mapalapit sa mercenary group ng Poison Eyes. Kung gusto niyang gumawa ng malilim na negosyo sa hinaharap, sila ang magiging pinakamahusay na kasosyo. First young Master Cheng, please calm down. Nandito na ang Morning Star Academy, pero hindi ko pa nakikita ang malayo kong pinsan. Siya ang susi sa pakikitungo sa Ford na ito. Hindi nagmamadaling sabi ni Botong. Layong pinsan. Hindi naiwasang magtanong ni Kaizen, ang malayong pinsan ba ni Walker na tindera sa Morning Star Academy? Tama. Hindi lang siya isang disipulo sa Umaga Star Academy. Sa tulong niya at ilang salita, nagagawa niya si Ford na sana ay patay na siya. Malamig na tumawa si Botong. So powerful. Shopkeeper Walker, anong ginagawa ng pinsan mo sa Morning Star Academy? Lalong nag-usisa si Kaizen. Purchasing manager. Mahinang sabi ni Botong habang personal niyang binuhusan ng tsaa si Kaizen. Paf! Si Kaizen ay humigop lang at iniluwa ito sa mismong lugar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, akala ko siya ay isang big shot. Siya ay isang mamimili lamang. Anong klaseng big shot siya? Young Master Cheng, maaaring hindi mo alam ito, ngunit siya ang namamahala sa mga panlabas na pagbili ng Morning Star Academy. Ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa iyong imahinasyon. Sabi ni Botong na may malalim na ekspresyon. Pero kahit ganoon, mamimili lang siya. Ano ang kinalaman niya kay Ford? Hindi pa rin maintindihan ni Kaizen. Huwag kang mag-alala, Master Cheng, ang kanyang pagbili ay walang kinalaman kay Ford, ngunit may karapatan siyang magmungkahi sa mga nakatataas sa paaralan. Sa ilang salita lang, siguradong patay na si Terence. Sabi ni Botong nang may katiyakan. Oh, I see. Tutulong ba siya? Medyo nag-aalala pa rin si Kaizen. Ang tinatawag na relasyon ng malalayong pinsan ay madalas na hindi mapagkakatiwalaan. Nung malaya na sila, pwede pa silang magkakilala. Gayunpaman, kung sila ay humingi ng tulong, maaari silang tumalikod sa isa't isa. Sa panahon ngayon, maging ang magkapatid na biolohikal ay kailangang maging maingat sa isa't isa, lalo pa ang mga malalayong kamag-anak na walang koneksyon sa isa't isa. Oo naman. Sa relasyon ko sa kanya, wala lang itong maliit na bagay. Si Botong, sa kabilang banda, ay lubos na nagtitiwala. With his experience and viciousness, of course hindi siya magiging tanga para umasa sa ganitong klase ng pure distant relative relationship. Ngunit ang malayong kamag-anak na ito ay naiiba, silang dalawa ay malapit na nakagapos sa mga karaniwang interes. Bago siya dumating sa lugar ng Wind Arc Sea ng South Continent upang kunin ang posisyon ng branch manager, si Botong ay ang deputy manager ng Hong Chamber of Commerce's branch sa Jaylan Sea area ng East Continent. 5 taon na siya sa ganitong posisyon. Sa loob din ng 5 taon na ito ay unti-unti siyang nalalayo kay Melvin at sa iba pa at unti-unting lumakad patungo sa kasamaan at katiwalian. Ang pangunahing tao na humantong sa kanyang pagbagsak ay ang kanyang malayong pinsan, na namamahala sa pagbili sa academy ng mga bituin sa umaga. Ang isa sa kanila ay namamahala sa pagbili, at ang isa ay namamahala sa pagbebenta. Pagkatapos ng isang pagkakataong pagpupulong, natuklasan niya kaagad ang napakalaking nakatagong benepisyo. Napakalakas ng puwersa ng Morning Star Academy. Ang buwan ng pagbili lang ng material ay talagang nakakagulat na astronomical figure, at silang dalawa ay nagkataong nakatayo sa astronomical figure na ito. Matapos silang dalawa ay konektado, ang lahat ng mga pangangailangan sa pagbili ng Morning Star Academy ay nahulog sa ulo ng Hong Chamber of Commerce. Ito ay hindi nararapat sa mata ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang Hong Chamber of Commerce ay isang kilalang nangungunang Chamber of Commerce, at ang reputasyon nito ay walang pag-aalinlangan.
Gayunpaman, ang hindi alam ng mga tagalabas ay nasa buwan ng pagbili ng material na ito, ang pagbailingdikan na ito ay palaging mag-aalok ng mataas na presyo sa Morningstar Academy, habang si Botong ay mag-aalok ng mababang presyo sa Hong Chamber of Commerce. Pumasok at umalis silang dalawa, at napakalaki ng pinagkaiba ng tubo ng dalawa na siguradong may inggit ang sinuman. Hindi lamang iyon, habang pinupuno ni Botong ang kanyang sariling mga bulsa, hindi siya pinaghihinalaan ng Hong Chamber of Commerce. Sa halip dahil pinagsama-sama niya ang kanyang pangmatagalang deal sa Morningstar Academy, pinahahalagahan siya ng mga nakatataas sa punong tanggapan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maramihang pagbili. Kahit na siya ay sumipi ng isang mababang presyo sa Hong Chamber of Commerce, ito ay magiging isang pagbawas lamang sa mga kita. Hindi sila mawawala ng pera. Hanggat maaari silang gumawa ng maliit na kita at maibenta ng mabilis, ito mismo ay isang bihirang kontribusyon. Bukod dito, kung magagamit niya ang pagkakataong ito upang bumuo ng isang magandang relasyon sa isang transcendent na puwersa tulad ng Morningstar Academy, ito ay magiging malaking pakinabang sa Hong Chamber of Commerce. Ito ay isang bagay na hindi mabibili ng espiritual na jade. Sa isang banda, tahimik siyang kumikita ng mga espiritual na jade, at sa kabilang banda, nagawa niya ang tinatawag na hard work sa Hong Chamber of Commerce. Sa 5 taon na ito, ang buhay ni Botong ay mailalarawan lamang bilang isang isda sa tubig. Minsan na nga siyang nagpantasya na direktang ma-promote sa posisyon ng branch manager mula sa deputy manager. Gayunpaman, hindi nakuha ni Botong ang kanyang hiling sa huli. Na-promote siya bilang manager ng Sangay, ngunit hindi sa lugar ng Jaylan Sea ng East Continente, ngunit sa lugar ng Black Sea ng South Continente. 4,360. Upang maiwasan ang katiwalian, pagkatapos maabot ang antas ng deputy shopkeeper, na may hawak na tunay na kapangyarihan, dapat nilang mahigpit na ipatupad ang promosyon sa iba't ibang lugar. Ito ay palaging magiging panuntunan ng Hong Chamber of Commerce. Kahit ang Pangulo ay walang kapangyarihang lampasan ito. Gaano man si Botong maghanap ng mga aktibidad na may mataas na antas, wala itong silbi. Sa pagkakataong ito, talagang nanlumo si Botong. Kahit na ang kanyang posisyon ay na-promote, hindi na siya makakakuha ng malaking halaga ng espiritual na jade. Pagkatapos ng lahat, ang malayong pinsan niya ay hindi maaaring pumunta sa lugar ng Black Sea para bumili ng mga supply, tama ba? Kung alam niya ito ng mas maaga, nanatili siya sa rehiyon ng dagat ng Jaylan at naging isang mayamang deputy manager. Kasabay nito, nagkaroon din ng gulo ang malayong pinsan niya ng bumibili na dikan. Mula nang ilipat si Botong, wala na siyang mga especially iya sa Hong Chamber of Commerce. Pagkatapos ng lahat, ang manager ng Sangay ay hindi maaaring maging tulad ni Botong, na nagbigay sa kanya ng isang mataas na listahan ng presyo ngunit talagang tinanggap ang isang napakababang presyo. Ang Hong Chamber of Commerce ay palaging nagnenegosyo ng hayagan at may mahigpit na pangangasiwa. Hindi sila kailanman makikisali sa ganitong uri ng negosyo ng pagbibigay ng mga maling presyo. Tanging ang mga taong nabulag ng kasakiman tulad ni Botong ang magsasagawa ng panganib at maging palihim. Gayunpaman, ang Hong Chamber of Commerce ay hindi nagawang patuloy na kumita ng pagkakaiba sa presyo, ngunit ang purchasing manager ay maaaring lumipat man lang sa isa pang Chamber of Commerce, maghanap ng ibang mga tao upang makipagtulungan, at patuloy na punan ang kanyang sariling bulsa. Gayunpaman, walang kinalaman si Botong dito. Mula sa lugar ng Jaylan Sea ng East Continent hanggang sa Loen Arc Sea area ng South Continent, biglang naramdaman ni Botong ang malaking pagbagsak. Kung hindi niya naranasan ang mga araw na umani ng malalaking benepisyo, ayos lang. Ang problema ay ang ganitong uri ng bagay ay nakakahumaling. Kapag ang isang tao ay nasanay na sa gilid ng pinto, hindi na siya lalakad ng tuwid. Buwan-buwan lang siya nakakatanggap ng sweldo. Kahit na ang sweldo ng manager ng Sangay ay napakalaki na sa mga ordinaryong tao, sa mga mata ni Botong, na nakasanayan ng punan ang sarili niyang mga bulsa, isa lang itong patak sa balde. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maging napakawalang hanggan sa paglalagay ng kanyang mga kamay sa mga panloob na account ng Hong Chamber of Commerce.
Hindi pa banggitin na ang kanyang foundation sa URC area ay malayo sa kayang takpan ng isang kamay ang langit, dahil lang sa mahigpit na pangangasiwa ng Hong Shadow Group ay hindi siya nang ahas na ipatong ang kanyang mga kamay dito ng madali. Sa karamihan, maaari lamang siyang tumalon sa paligid ng bush at palihim na kumita ng kaunting kita. Gayunpaman, hindi nito kayang bigyang kasiyahan ang kanyang kasakiman sa huli. Sa huli, nakahanap siya ng ibang paraan at sinamantala ang magulong kondisyon sa mga dagat na bahagi ng South Continent para simulan ang kanyang negosyong pirata. Siyempre, imposibleng maging pirata mismo si Botong, at para sa kaligtasan, hindi siya nang ahas na panatilihing pribado ang mga pirata. Sa bawat oras, siya ay gaganap na lamang bilang utak sa likod ng mga eksena, palihim na nakikipag-ugnayan sa mga pirates at binabawi mismo ang mga kalakal, kasabay nito ay humihingi ng malaking kabayaran mula sa escort agency. Pagkaraang scam ang isa, ni-scam niya ang sumunod. Sa paglipas ng mga taon, hindi maliit ang bilang ng mga ahensya at customer ng bodyguard na na-scam ni Botong. Gayunpaman, dahil siya ay labis na maingat at malihim sa kanyang mga aksyon, karamihan sa mga ahensya ng escort ay susubukan na bawasan ang bagay kung mawala ang kanilang mga kalakal upang maprotektahan ang kanilang reputasyon. Gagawin nila ang inisyatiba upang bayaran siya at ayusin ang usapin ng pribado. Walang sino man ang magiging napakalaki ng ulo para ilabas ang gayong iskandalo sa mga tagalabas. Kaya't sa lahat ng oras na ito, si Botong ay nakapagpahinga at nakapagpahinga. Hindi man lang alam ng mga tagalabas ang malilim na negosyong ginawa niya, at hindi man lang siya pinaghinalaan. Sa pagkakataong ito lang siya nahulog sa Kaizen Bodyguard Agency. Hindi inaasahan ni Botong na ang selyadong pakete na nasa kanyang mga kamay ay babawiin ni Terence. Hindi rin niya inaasahan na si Wenhan ay maniniwala dito nang walang pag-aalinlangan at dinala pa ang mga tao sa kanyang pintuan, dahilan upang malaman ito ng buong lungsod. Sa ganitong paraan, kahit na nagawa ni Botong na guluhin ang oras na ito, hindi na siya mangangahas na gamitin muli ang parehong trick. Kung hindi, gaano man kabagal ang utak ng kabilang partido, magagawa pa rin nilang lumingon at tiyak na maghahinala. Sa katunayan, ang mga ahensya at kliyenteng bodyguard na iyon na na-scam niya noon ay maaaring mamulat pagkatapos makita kung ano ang nangyari sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Baka pumunta pa sila para ayusin ang score sa kanya. Hindi lang niya pinutol ang kanyang pinagkakakitaan, dinala pa niya ito ng napakalaking nakatagong panganib. Ang pangunahing salarin ng lahat ng ito ay ang kasama ni Ford. Kung kaya pa niyang palayain siya pagkatapos nito, hindi na tatawaging Botong si Botong. Naghintay sina Botong at Kaizen hanggang sa gabi, hanggang sa lahat ng mga tao ng Morning Star Academy ay naka-check-in sa inn. Noon lamang sila naiinip na umalis, binisita ang kanyang malayong pinsan, si Dolan Chin. Ang Morning Star Academy ay mataas at makapangyarihan. Kahit na si Botong ang manager ng Hong Chamber of Commerce's branch, masunurin lang siyang maghintay sa labas ng gate ng inn pagkatapos iulat ang balita hanggang sa lumabas ang Dolan Chin. Kuya Walker, dumating ka sa tamang oras. Lalabas na sana ako at hahanapin ka. Ang Dolan Chin ay napakataas at matibay. Mukha siyang bastos at walang ingat na lalaki. Bukod dito, ang kanyang mga aksyon ay matapang at mapagbigay. Walang mag-aakalang ang taong ito ay talagang kapareho ni Botong. Siya ay isang negosyante sa pamamagitan ng, at isang black-hearted na negosyante. Hinahanap ako ng pinsan ko. Bahagyang natigilan si Botong. Oo, may gagawin ako. Tere sa pwesto mo. Mas convenient mag-usap. Tumango si Dolan Chin at sinabi. Sige, pinsan, pakiusap. Agad na hinayaan ni Botong ang mga tao na ihanda ang karwahe at bumalik sa Hong Chamber of Commerce. Habang nasa daan, ipinakilala niya si Dolan Chin, pinsan, ito ang Young Master ng lokal na grupong mersenaryo ng Poison Eye, Young Master Cheng, Kaizen. Pagbati, Senior Chin. Si Kaizen ay hindi nang ahas na pabayaan siya at mabilis na ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Bahagyang tumango si Dolan Chin ngunit walang sinabi. Bilang pagbili ng deacon ng Morning Star Academy, siya ay isang taong may mataas na pamantayan.
Hindi banggitin ng isang Kaizen, kahit na ang buong Poison Eye Mercenary Group ay isa lamang bumpkin ng bansa na hindi pa nakikita ang mundo. Hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Si Kaizen ay hindi pa pinakitunguhan ng ganoon kalamag, at siya ay galit na galit. Gayunpaman, hindi siya tanga para hamanin ang isang tulad nito. Kung tutusin, umaasa pa rin siya sa kabilang partido na haharapin si Ford, kaya nalulunok lang niya ang kanyang galit. Dumating silang tatlo sa Hong Chamber of Commerce at pumasok sa inner hall. Hindi lamang pinaalis ni Dolan Chin ang mga katulong, ngunit maging si Kaizen, na gustong sumunod sa kanila, ay pinaalis din. Pagkatapos ay sinabi niya, "Brother Walker, business is here. This time, we'll stop at Black Ark City. Lahat ng supplies ay replenished dito, kaya dapat alam mo ang mga lumang rules." Sige. Si Botong ay agad na natuwa. Mula nang malaipat siya, matagal na siyang walang ganitong magandang negosyo. Bagamat isang beses lang ito, maaari pa rin siyang kumita ng malaki mula rito. Remember, do it cleanly. Hindi mapagkakatiwalaan yung nakita kong partner sa East Continent. Parang may nakapansin na sa taas. Huwag kang mahuli. Seryoso siyang binalaan ni Dolan Chin. Pinsan, don't tell me hindi ka pa rin comfortable kapag nag-aasikaso ako. Tinapik ni Kaizen Walker ang kanyang dibdib at nanumpa. Siyempre may tiwala ako sayo. Kung hindi, bakit ako lalapit sayo? Napangiti si Dolan Chin. Ang 5 taon na ginugol ni Botong sa rehiyon ng dagat ng Jaylan ay ang panahon din kung kailan siya nakakuha ng pinakamaraming pagkakataon. Ang kanilang pagtutulungan ay medyo kaaya-aya, ngunit sa kasamaang palad ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.